Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung tafsir, insyaAllah, tutuloy natin yung tafsir ng Suratul Fil. At tatalakay na nga natin na nangyari ang pagsalakay ng Ashabul Fil, yung mga sundalo ng Habasha na sumakop sa Yemen sa pamumuno ni Abraha noong 570 CE, taon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Abraha, siya ang naging pinuno ng Yemen nang mapatay niya yung naunang pinuno nila. Anong pangalan? Yung pinuno nila na nauna, si Aryat. Trinidor siya ni Abraha at napatay niya ito. At makalipas ngayong panahon, tinanggap na siya ng Najashi na siya na ang mamumuno sa Yemen. At nagpatayo si Abraha ng isang simbahan na tinatawag na Al-Qalayis. Na itong Al-Qalayis na ito, sinasabi nga na ito ay building na mataas. At tinawag itong Qalayis dahil ito ay tinitingala ng mga tao sa sobrang taas nito. Sa Matha al-Arab, Al-Qalayis li-irtifaiha. Tinawag ito bilang Al-Qalayis dahil masyadong mataas ito. Lianna nadiru ilayha takadu taskutu kalnasautuhu an ra'sihi min irtifai binaiha. Dahil yung tumitingin doon ay halos mahulog na ang sombrero niya o namang suot niya sa ulo dahil sa pagtingala niya. Wa azama Abraha al-Ashram ala an yasrifa hajj al-Arab ilayha kama yahujju ilal Ka'bati bi Makkah. Gusto ni Abraha al-Ashram na ang mga Arabo ay mag-hajj patungo doon sa simbahan na pinagawa niya sa Yemen, katulad ng kung paano sila nag-hajj doon sa Kaaba. At iisipin ninyo bakit ang Kristiyano na si Abraha ay maghahangad na ang mga Arabo ay mag-hajj doon sa simbahan. Ito ay sa kadahilanan na yung mga Arabo noon, wala naman talaga silang relihiyon, mga pagano sila. At inaasahan ni Abraha na ang mga paganong Arabo ay tatanggap sa kanyang simbahan bilang lugar ng peregrinasyon o pilgrimage. Pero hindi ito tinanggap ng mga Arabo. Wanada bidhalika fi mamlakatihi fakarihatil Arab al-Adnaniya wal-Qahtaniya dhalik. Tinawag niya ang mga tao patungo sa kanyang kaharian, subalit kinamuhian ng mga Arabo na Adnaniya at Qahtaniya ang iniuutos o kumbaga ang paanyaya sa kanila ni Abraha. So nagkamali siya ng pag-aakala. Akala niya ganun-ganun niya lang maimbitahan yung mga Arabo. At mapapansin natin dito, tinukoy ni Ibn Kathir rahimahullah, na yung mga Arabo na Adnaniya at Qahtaniya ay parehong tumanggi sa paanyaya ni Abraha. Itong Adnaniya at Qahtaniya ay dalawang, kumbaga, malaking grupo ng mga Arabo. Yung Adnaniya, sila yung mga Arabo na matatagpuan sa North, Central at North ng Arabian Peninsula, Adnaniya. At Qahtaniya sa South, yung nasa Yemen, sila yon. Qahtan, ang pangalan ng ninuno nila, at yung Adnaniya, ang pangalan ng ninuno nila ay si Adnan. Naalala nyo kung sino si Adnan? Ha? Hindi nyo naalala? Nabanggit lang natin yung kagabi. Oo. Di ba?
Yung kalululuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Adnan. Pero sa south, ang kalululuhan nila ay si Kahtan. At syempre nakarating sa Quraysh ang balita na ito. Kasi ang Quraysh, hindi ba meron silang paglalakbay para mangalakal at nakakarating sila sa Yemen tuwing kailan? Pag taglamig, pupunta sila sa Yemen. Pag tag-init, pupunta sila sa Syria. At nalaman ito ng Quraysh. Wagadibat Quraysh lidalika gadaban syadidan, nagalit ang Quraysh ng matinding galit. Hatta kasadaha ba'duhum wa tawassala ila an dakalaha laylan. Kaya nagplano ang Quraysh at ang plano nila ay papasok doon sa Al-Kalayis ang isa sa kanila. Papasok sa Al-Kalayis ang isa sa kanila sa gabi at binabanggit na fa'ahdatha fiha wa qarra raji'an, na itong napili nila, pinadala nila doon sa Al-Kalayis para lapastanganin yung simbahan. Ang ginawa niya, kumbaga dumumi daw siya doon sa loob ng simbahan, as in tumai siya doon sa loob ng simbahan, at tumakas palayo mula doon. So hindi lang tinanggihan ng Quraysh ang paanyaya ni Abraha, kumbaga binastos pa nila, nilapastangan pa nila ang simbahan ni Abraha. Falamma ra'as sadana dhalika al-hadath rafa'u amrahu ila malakihim Abraha. Ila malikihim Abraha. Nang nakita raw ng mga bantay ang ginawa ng mga tao doon na paglalapastangan sa simbahan, isinumbong nila ito kay Abraha. Ngayon, paano nalaman ni Abraha na ang Quraysh ang may kagagawan nito? So, maaring merong nagsumbong kay Abraha na ang Quraysh ay meron ng masamang pinaplano sa kanyang simbahan. At yung nga sinabi, وَقَالُوا لَهُ إِنَّمَا سَنَأَ هَذَا بَعْدَ قُرَيْشِ غَضَبًا لِيَبِيتَهُمْ ذَلِكَ الدَّاهِيَةَ هَذَا بِهِ. Na merong nagsabi na isa sa mga Quraysh ang gumawa nito dahil sa galit nila na papalitan mo ang Kaaba bilang lugar ng peregrinasyon. Fa'aksama Abraha liyasiranna ila bayti Makkah wa liyakhrabannahu hajran. At nanumpa si Abraha na pupunta siya doon sa Makkah at sisirain niya ang Kaaba ng paunti-unti. Hajran, kumbaga sisirain niya ito sa pamamagitan ng pagsira sa bawat bato ng Makkah, lalong-lalo na ngayong Kaaba. At sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, wadakara Muqatil bin Sulaiman, na isa sa mga nagulat ng kwento nito, anna fityatun min Qurayshin dakaluha faahjaju fiha naran. Nabukod pa doon sa ulat na mayroong dumumi doon sa loob ng simbahan, iniulat ni Muqatil bin Sulaiman, mayroong daw grupo ng kabataan na pumasok doon sa simbahan ni Abraha at sinunog nila ang simbahan. Nagsunog sila doon sa simbahan. Wa kana yawman fihi hawaun syadidun, at nung araw na yon ay matindi ang hangin kaya lumaki ang apoy na yon. Fahtarakat wa sakatat ilal ard, at nasunog daw ang simbahan at ito ay gumuho sa lupa. So ito yung isa sa mga naiulat na ginawa ng Quraysh doon sa Al-Kalayis. At hindi malayo na mangyari ito kasi maaring ang Al-Kalayis nga, bagaman ito ay gawa sa bato, pero hindi naman kasi katulad nung sa panahon natin ngayon na
yung mga semento, merong bakal, at may iba't ibang mga materyales. Maaring ito ay gawa nga sa bato, pero dahil sa matinding init ay humina ang bato, kaya ito gumuho. Fata'ahaba Abraha lidhalika wasara fi jaysin kathifin arbaram liilla yasudduhu ahadun anhu. Nasa galit ni Abraha, inihanda niya ang kanyang sarili at ang kanyang sundalo na sa sobrang dami nito, wala nang sino man ang makakapigil sa kanya na gawin ang kanyang pagwasak sa Kaaba. So, napakarami na sinama niya ng mga sundalo at hindi na nabanggit dito kung ilan. Wastashaba ma'ahu filan adhiman kabiran al-jatha lam yara mithlahu. At isinama niya ang isang napakalaking elepante na wala pa raw nakikitang elepante. Yung panahon na yon, wala pa silang nakikita ni elepante na kasing laki nung elepante na dala ni Abraha. At ang elepante na dala ni Abraha, most probably ito ay siyempre African elephant. At ang African elephant, mas malaki ito kaysa doon sa Asiatic elephant na tinatawag. Meron ding elepante sa India, sa Southeast Asia, sa Indonesia, sa Thailand, merong elepante, pero mas malaki pa rin ang African elephant. At doon naman talaga nanggaling si Abraha sa Habasha doon sa Ethiopia. At itong elepante na ito, may pangalan. Yuqalu lahu Mahmud. Ang pangalan daw ng elepante na ito ay Mahmud. Mahmud, sa kahulugan nito, Hamida. Kung ang fa'il ng Hamida ay Hamidun, ang maf'ulun bihi ng Hamida ay Mahmudun. Hamid yung nagpupuri, Mahmudun yung pinupuri. Sa pangalan ng elepante ay Mahmudun. So parang Muhammad, pero ang Muhammad ay kumbaga mas mataas na antas ng pagiging kapuri-puri kaysa sa Mahmud. So meron palang pangalan yung elepante na dala-dala ni Abraha. At ang elepante na ito ay elepante na ipinadala mismo ng Najashi sa kanya, kay Abraha, at ginamit nga niya ito para digmain ang Makkah. Wa kana qad ba'athahu ilayhi an-Najashi Malikul Habasha lidhalik, na maari nating maunawaan sa kahulugan ng sinabi ni ito na yung elepante ay sadyang ipinadala ng Najashi para sa misyon na ito. Kumbaga, siguro nalaman ng Najashi ang ginawa ng Quraysh. So ipinadala ng Najashi kay Abraha yung elepante si Mahmud para sirain ang Kaaba. At bukod kay Mahmud, meron pang iba pang mga elepante na kasama si Abraha at yung kanyang mga sundalo. Kana ma'ahu aidan thamaniyatu afyal, kasama rin nila ang 8 iba pang elepante. Wakila ethna ashara filan gairahu fallahu a'lam. At sinasabi rin naman ng iba na meron pang, bukod kay Mahmud, sabi ng iba 8, sabi ng iba ay 12. At kahit anong bilang man na ito ay, kumbaga hindi imposible na madala ni Abraha dahil marami pa ring elepante nung panahon na yon. At ang mga elepante, kumbaga, matagal lang panahon na inaalagaan ng mga tao ang mga elepante. Bago pa ang panahon ni Isa alayhis salam, yung Persian Empire, umiiral na yung Persian Empire noon. Gumagamit na sila ng mga elepante bilang pandigma. Noong panahon ng Roman Empire, yung mga kalaban ng Roman Empire na nanggagaling ng North Africa, may dala-dala rin silang elepante nang sinugod nila yung Roma
As in, pumunta talaga sila ng Europa para kalabanin ang Roman Empire. So matagal nang ginagamit ng mga tao ang elepante bilang sasakyan pandigmaan. Unang-una dahil yung elepante mataas, pwedeng nakapwesto doon yung mga namamana. Tapos yung elepante malakas, pwede itong magpabagsak ng mga tore, ng mga kalaban, mga building nila. At syempre, yung psychological na epekto ng elepante kapag nakikita ito ng mga kalaban. Nang sinalakay na ng mga Muslim yung Persia, yung Iran, merong mga elepante ang Persia. Kasi nga, matagal lang imperyo yung Persian Empire. Nung lumusob doon yung mga Muslim, siguro ilang libong taon na silang umiiral, mga 2,000 taon na sila na umiiral ang Persian Empire. Nung first time na makita ng mga kabayo, ng mga Muslim, yung mga elepante, natakot sila. Natakot yung mga kabayo, ayaw nilang umabante. So ganun yung epekto ng elepante sa anumang hukbo nung unang panahon. Kumbaga ngayon, parang tangke. Kapag nakita ka yung mga sundalong ito, kapag nakakita ng tangke, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. So ganun din, kapag nakakita sila noon ng elepante. So dito, sinabi, ya'ni liyahdimu bihi al-Ka'bah bi an yaj'al as-salasila fil arkani wa tuda'u fi anaqil fil. Na dito nilinaw ang magiging misyon nitong si Mahmud. Na si Mahmud nga, na malaking elepante, ay gagamitin nila para wasakin ang Kaaba. Na itatali nila ang mga kadena dun sa mga poste ng Kaaba at hihilain ito ni Mahmud at yung iba pang mga elepante palayo. Kumbaga, ikakabit yung kadena sa leeg nila at hihilain ng mga elepante yun at mawawasak ang Kaaba. Yun ang plano nila. So dito sinabi rin, thumma yasjuru liyalki al-hait jumlatan wahida. At nagsama nga sila ng maraming mga elepante para isang bagsakan na lang yung gagawin nila sa Kaaba. So sabay-sabay na tatalian yung mga poste ng Kaaba at hihilain ito ng mga elepante sabay-sabay. Falamma sami'atil Arab bimasirati adamu dhalika jiddan wara'u anna haqqan alayhim al-muhajaba dunal bait. At nang nalaman ng mga Arabo, lalong-lalo na ng Quraysh, ang plano na ito ni Abraha, kasi sa laki ng mga sundalo o sa dami ng mga sundalo ni Abraha, hindi ito maililihim sa sinuman. Kasi kung halimbawang, nandun pa lang si Abraha sa Pangasinan, meron nakakita doon, tatakbo na yung tao dito para magbabala. Kahit pa hindi ipamalita ni Abraha o ilihim pa ni Abraha yung kanyang misyon, malalaman at malalaman yun ng mga tao. At naisip o na-realize ng Quraysh na matindi ang kanilang kakaharapin. At ang ilan sa kanila ay nagdesisyon na nga na labanan ang mga sundalo ni Abraha at ipagtanggol ang Kaaba laban kay Abraha. At gusto nila nga na labanan si Abraha laban saan mang pinaplano niya. Fakaraja ilayhi rajulun min ashrafi ahlil Yaman wa mulukuhum yuqalu lahu Dunafar. So habang naglalakad na yung hukbo ni Abraha, merong isang pinuno ng mga Arabo doon sa Yemen at ang pangalan ng pinuno na ito ay si Dunafar. Ang pangalan niya ay Dunafar. Fada'a qawmahu wa man ajaba min sa'iril Arab ila harbi Abraha wa jihaduhu an baitillah. At inanyayahan nga niya yung mga tao na labanan si Abraha. Wa ma yuriduhu min hadmihi wa kharabihi. At pigilan ang anumang pinaplano ni Abraha na pagsira doon sa Kaaba.
Faajabuhu wa qataluhu Abraha fahazamahum lima yuriduhu Allahu azza wa jalla min karamatil baiti wa ta'dhimuhu wa asra dunafar. So lumaban itong mga tao na ito na taga Yemen laban kay Abraha, pero natalo sila. Natalo sila ni Abraha. At syempre ito ay nasa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nahuli si Dunafar na bihag siya ni Abraha at kasama siya, kumbaga, nung mga hukbo ni Abraha papunta na doon sa Makkah. Fastashabahu ma'ahu thumma mada liwajhihi hatta idha kana bi ardin jath'am i'tarada lahu Nufailun bin Habib al-Kath'ami fi qaumihi Shahran wa Nahis faqataluhu. So bukod doon kay Dunafar na natalo, na nabihag na nga ni Abraha, nagpatuloy ang hukbo ni Abraha hanggang sa nakarating sila doon sa Kath'am, at doon naman ay nakalaban nila ang mga Arabo sa pamumuno naman ni Nufail bin Habib al-Kath'ami, at kasama siyempre yung mga tauhan niya. At gayon din nakalaban din ni Abraha ang tribo ng Shahran at ng Nahes at iba't iba pa. Pero lahat ng mga ito ay natalo ni Abraha. So ibig sabihin, ganong kalaki yung mga hukbo, yung mga sundalo ni Abraha. At itong mga tribo na ito, ilan na yung kumalaban sa kanya? 3. Pero hindi nila natalo si Abraha. Wa asra Nufail bin Habib, binihag din ni Abraha si Nufail bin Habib. Fa'arada qatluhu thumma afa anhu. Gusto sanang bitayin na ni Abraha si Nufail, pero pinatawad niya si Nufail. At ang ginawa na lang niya, fastashabahu ma'ahu liyadulluhu fi biladil Hijaz. At kinuha na lang niya itong si Nufail para maging guide patungo sa Hijaz, patungo doon sa Kaaba. Ginawa niya lang niya ito na guide. Falam maktaraba min ardit Taif, kharaja ilayhi ahluha thaqifun wasanauhu khifatun ala baytihim alladhi indahum alladhi yusammunahu Allat. Pero nang dumating na sina Abraha doon sa Taif, kasi papunta sila ng Makkah, na napadaan sila ng Taif, yung mga tao sa Taif, yung Thaqif, hindi sila lumaban kay Abraha. So siguro nabalitaan na nila na wala talagang makakatalo kay Abraha. So sila ay nakipagkasunduan na lang kay Abraha dahil natatakot sila na kapag nilabanan nila si Abraha, ay wawasakin ni Abraha ang kanilang Diyos-Diyosan na sinasamba. At yung kumbaga yung patron saint ng Taif nung panahon na yon ay si Allat. At yun nga, dahil dito, faqramahum wa ba'athu ma'ahu abarigalin dalilan. So natuwa sa kanila si Abraha, naging mabuti sa kanila si Abraha, at dahil dito isinama ni Abraha yung isang lalaki na nagngangalang Abu Rigal bilang guide uli nila papunta na doon sa Makkah. Falamman taha Abraha ilal Magmas wa huwa qaribun min Makkah, at nung nakarating na sila sa Magmas at marapit na itong Magmas doon sa Makkah, nazala bihi. Itong Magmas o yung Mugammas, nanatili si Abraha rito ng ilang panahon at malapit na nga ito sa Makkah. Wa agara jayshahu ala sarhi ahli Makkah min al-ibil wa gayraha faakadu. At habang nandun sila sa Mugammas, ipinadala ni Abraha yung ilan sa kanyang mga sundalo patungo doon sa Makkah para manghuli ng mga kamelyo at iba pang mga makakain na hayop. So katulad nga sinabi ko nung nakaraan, noong unang panahon,
o kahit ngayon, mas malaking bahagi ng mga sundalo ang logistics. Noong unang panahon, wala namang sardinas noon, wala namang bigas na nakasako. Ang dala-dala nila kadalasan ay hayop. Nasa isang grupo ng mga sundalo, masasabi natin humigit kumulang sa bawat isang sundalo, merong 5 hayop na katumbas ang sundalo na yun. 5 hayop. Kabayo na magdadala ng ilang mga supply, camel, tapos kambing na kakainin, o maaaring may dala pa silang manok, at iba pang mga hayop na dala-dala nila kasama nila. Pero siyempre si Abraha, sa layo ng kanilang nilakbay, malayo-layo na rin, mahigit 1,000 kilometers din yung nilakbay nila patungong Makkah, o may ilang daang kilometro patungong Makkah, maaring nauubusan na sila ng supply. Kaya pinapunta nila ang ilan sa kanyang mga sundalo para manguha ng mga kamelyo at mga tupa kambing doon sa Makkah. Wakana fi sarhi mi'ata bairin li Abdul Muttalib. At nung pumunta na sila sa Makkah, meron silang nakita na pastulan. At meron ditong 200 na bair, 200 na camel. At ang camel na ito ay pag-aari ni Abdul Muttalib. At sino si Abdul Muttalib? Lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na yung sinabi natin kahapon to sa sira, na nang dumating doon yung Ashabul Fil, ang naabutan nila doon ay si Abdul Muttalib, ang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa Makkah yung tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi sa panahon na ito, kung hindi pa siya namamatay, nandun siya sa Syria nangangalakal. O maaring patay na rin siya sa panahon na ito. So si Abdul Muttalib ang nakakita o nakasaksi sa mga pangyayari na ito. At sa mga panahon na ito, maaring buhay na rin yung iba pang mga nakatatanda ng Quraysh. Halimbawa si Al-Walid bin Al-Mughira, yung tatay ni Khalid bin Al-Walid. Si Abu Jahal, halos magkasing edad lang sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Jahal, si Abu Bakar mas bata kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit yung ibang mga uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Al-Abbas, si Hamza, buwan lang yung pagitan nila halos sa edad. So wala pa sila dito. Kung nandito man sila, baby pa sila nitong mga panahon na ito. Baby pa sila. At yung pinuno ng mga tauhan ni Abraha na ipinadala doon sa Makkah para manghuli ng mga kamelyo, ang pangalan niya ay si Al-Aswad bin Maksud. Fahadjahu ba'd al-Arab fima dakarahu Ibn Ishaq. At itong si Al-Aswad bin Maksud, ito na talaga ipinangalan sa kanya, kumbaga ito na yung naging reputasyon din niya na hindi maganda ayon sa kultura at paniniwala ng mga Arabo. Waba'ata Abraha Hanata al-Himyari ila Makkah wa amarahu an ya'tihi bi ashrafi Quraishin wa an yukbirahu anna al-malik lam yaji likitalikum illa an tasuddu anil bait. So itong si Abraha, katulad ng iba pang mga hari, bago nila digmain yung mga tao na gigirahin nila, nakipagdiplomasya muna si Abraha at pinadala niya yung isa sa kanyang mga tauhan, si Hanata al-Himyari. Kung naalala ninyo, sino yung natalo ng Habasya doon sa Yemen? Anong kaharian yon na pinamumunuan ni Dunawas na silang binabanggit to sa Suratul Buruj? Ang kaharian nila yung Himyar. At itong si Hanata, kabilang siya doon sa
mga dating namumuno sa Himyar, pero yun nga, natalo na sila ng Habasya at ang Himyar ay naging teritoryo na ng mga Kristiyano. Ang Himyar dati ay mga Hudyo. Ang Himyar dati ay mga Hudyo. So tumungo doon si Hanata at inutusan siya na dalhin ang pinuno ng Quraysh. At inutusan din siya ni Abraha na sabihin sa mga tao, sabihin sa Quraysh na hindi sila naparoon para patayin sila at magkakaroon lamang ng labanan kung pipigilan nila si Abraha na wasakin ang Kaaba. Faja'a Hanatatun fadulla ala Abdul Muttalib bin Hashim wa balagahu an Abraha maqal. At itinuro ng Quraysh na pinuno nila ay si Abdul Muttalib. So, ibig sabihin, sa dami ng iba't ibang mga angkan ng Quraysh, di ba, sina Abu Jahal, Banu Makhzum, sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abdul Muttalib, Banu Hashim, at sina Omar bin Khattab, Banu Adi, sina Abu Bakr Siddiq, Banu Taim, iba-ibang angkan sila. Pero nitong panahon na ito, ng matinding kagipitan, kumbaga nung panahon kasi nga noon, wala naman talagang hari. Walang hari ang Quraysh. Merong nag-iisang magiging pinuno nila, pero yun ay kanilang pinagbobotohan kung sino yung mamumuno. Katulad nga ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino yung pinuno ng Quraysh? Si Abu Jahal. Nung namatay si Abu Jahal, sino pumalit? Si Abu Sufyan. So, nung panahon na ito, ng matinding kagipitan, ang itinuro nilang pinuno, o maaaring siya talaga yung pinuno nung panahon na yon ay si Abdul Muttalib, na anak ni Hashim. Ang kanilang pinuno na itinuro nila ay si Abdul Muttalib. So, ibig sabihin, marangal talaga ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay mayroong naging malaking faktor kung paano pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga pagpaplano ng Quraysh sa kanyang buhay, lalong-lalo na hindi nila basta-bastang masasaktan o mapapatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mula pa doon sa panahon ng kanyang lolo, si Abdul Muttalib, sila ay pamilya na marangal, alhamdulillah. So itutuloy natin ito next week at tatalakayin na natin yung pagharap ni na Abdul Muttalib at ni Abraha, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.